tingin ko, wala silang naging hakbang para mailikas itong mga overseas Filipino workers na hanggang ngayon naghihintay kung talaga bang meron bang maipapadalang eroplano roon, meron bang chartered flights, meron pa bang pambayad ang Pilipinas para sa mga chartered flights na ito. Sinong bansa ang magbibigay sa atin ng eroplano para mailikas itong ating mga kababayan? Wala po akong nakikita. Ang masasabi po ninyo sa nangyayaring krisis ngayon dito sa Middle East, ang epekto po nito sa ating bansa? Kayo ho ba ay happy sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno para tugunan lahat po ng mga pangangailangan ng mga Pilipino dulot nga nitong, dahil nga nitong krisis na nararanasan natin ngayon? Yung nangyayaring digmaan po dyan sa Iran, yung labanan ng Iran at saka ng Amerika at Israel na lumalawak itong kaguluhan na yan sa buong gitnang silangan, ay apektado po ang buong mundo dyan. At ang isa sa mga matinding matatamaan dyan ay ang mga maliliit na bansa nakatulad po ng Pilipinas, dahil hindi naman po tayo oil-producing nation. Kumbaga, umaasa tayo sa mga inaangkat nating mga produkto ng langis galing sa ibang bansa. At alam naman natin na sa parting yan ng gitnang silangan, itong tinatawag nating Gulf of Oman at saka yung Persian Gulf at pinapagitnaan po yan ng Strait of Hormuz, mahigit 20% ng supply ng langis sa buong mundo ay dyan po dumadaan. Maliban lamang po sa mga kargamento pa na nanggagaling po dito sa Asia, patungo po sa gitnang silangan, papasok din sa Europa, dumadaan din po dyan sa Arabian Sea, from the Indian Ocean patungo sa Arabian Sea. So, tayo po ay talagang tatamaan po dito. At iyan ang malaking problema natin sa ngayon, dahil nakita na natin yung nagtaasang presyo ng krudo, ng gasolina sa buong Pilipinas. At yung supply ay namimiligro kung meron pa ba tayong makukuha, kung meron pa tayong pambili, kung meron tayong pambili, saan tayo bibili. So talagang hindi lamang po mga nasa transport sector ang umaangal dito, kung hindi ordinaryong mamamayan ay talagang maapektuhan, dahil ang laki po ng ginagastos nating fuel pagdating po sa supply ng kuryente dito sa Pilipinas. Hindi lamang po yan, pati mga magsasaka po natin tatamaan ng matindi, dahil yung fertilizer, yung abono o pataba sa lupa ay nanggagaling doon primarily din po dyan sa supply ng langis, no? So, saan tayo kukuha ngayon ng murang mga fertilizer para sa ating magsasaka? Mamimiligro rin po yung ating food security. At pag alam natin yung food security is a national security matter, matindi ito. Baka mas matindi pa itong harapin nating problema o hinaharap nating problema kaysa sa yung experience natin ng COVID. Pag tumagal pa po yung digmaan po dyan, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buong mundo. Opo. Pero sa ngayon ba, ano bang mga programa, hakbang na ginagawa ng gobyerno ang inyong nakikita na tumutugon dito sa pangangailangan niya ng mga Pilipino? Well, unang-una dapat po nating tingnan yung kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers na naiipit po dyan sa gitnang silangan. Hindi lamang po dyan sa Israel o kaya sa Iran, pati na rin po yung mga karating bansa po dyan, Iraq, Bahrain, Qatar, Oman, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia. O pati na rin po doon sa may parte ng Turkey, baka lumala pa po yung problema po na yan. So, ano ba talaga yung programa ng gobyerno o kaya yung kanilang inihanda para mailikas itong ating mga mamamayan? Hindi lamang din po yan, yung remittances pala ng overseas Filipino workers ay apektado po, dahil napakalaki po ng pera na nanggagaling po dyan sa Middle East na pinapadala ng ating mga overseas Filipino workers sa kanilang mga pamilya naghihintay po rito ng ayuda. Pag wala pong maipadala po dyan, talaga pong babagsak din po yung ekonomiya natin. Alam naman po natin, almost $40 billion ang pinapadala ng mga overseas Filipino workers. Yan nga yung sumasalba sa ekonomiya natin kasi lagi tayong budget deficit, wala tayong mapagkunan ng panggastos ng gobyerno, pero dahil sa overseas Filipino workers, kaya tinawag po silang mga bagong bayani na tuloy-tuloy ang pagtulong nila sa ating ekonomiya dahil dyan po sa remittances. So, hindi ko alam kung ano yung hakbang ng gobyerno, kung sakali man meron. Baka wala. Ang tingin ko, wala silang naging hakbang para mailikas itong mga overseas Filipino workers na hanggang ngayon naghihintay kung talaga bang meron bang maipapadalang eroplano roon, meron bang chartered flights, meron pa bang pambayad ang Pilipinas para sa mga chartered flights na ito. Sinong bansa ang magbibigay sa atin ng eroplano para mailikas itong ating mga kababayan? Wala po akong nakikita. At marami pa po akong mga
opinion po dyan. Tulad ng ginagawa ng gobyerno ngayon para maibsan yung presyo ng produkto ng langis, ay ibababa po nila yung excise tax. Bibigyan ng kapangyarihan ang presidente sa pamamagitan ng batas na ipapasa ng Kongreso para nang sa ganun ay bumaba pa yung presyo. Pero sa pangkalahatan, itong pagbaba ng excise tax ay hindi po makakatulong ng malaki sa ekonomiya ng Pilipinas in the long run. Siguro pang short term ito, pero alam po ninyo, sabi ko, itong action ng gobyerno na ito, yung pagbaba ng excise tax, tabihin na natin ang katotohanan, this is more a political move than an economic relief. Kasi ang daming programa ng gobyerno ang maapektuhan, yung social concerns. Saan po kuha ng pondo ang pamahalaan kung ibababa mo yung excise tax? Tatamaan ang mas maraming Pilipino kaysa sa walang panggastos ang gobyerno. So, hindi rin po yan makakatulong sa totoo lang, in the long run, yung pagbaba ng excise tax. Yung fuel subsidy. Well, yung fuel subsidy ay meron na bang talagang wala na bang supply at kailangang magbigay na ng subsidy sa ating mga tsuper? Well, okay rin po yun, pero hanggang kailan magbibigay ng fuel subsidy? Pang-isahan lang ba yung bigay na 5,000 sa mga tsuper at wala nang susunod? At kung susunod, gaano kadalas ito? Yan ang problema. Kasi itong pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin, ito'y issue ng supply and demand. Kung may supply tayo makukuha at may pambili tayo, ay bababa yung presyo. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabing datos ng ating pamahalaan, ng Department of Energy, na meron daw po tayong mga nakaimbak pa na supply ng produkto ng langis, good for 50 days. Pero bakit nagtataasan ng ganong kataas itong mga presyo ng mga petrolyo? Baka nangangamba itong ating mga retailers na wala nang darating. So wala silang magagawa kung hindi magtaas na sila ng presyo. May mga kausap po ako na mga importer ng langis itong mga nakaraang araw at sinasabi nila na nag-triple na yung presyong binabayaran nila ng supply ng langis. So kung meron silang dati na bibiling 3 million liters, ay ngayon hanggang 1 million liters na lamang yung kaya nilang bilhin base doon sa kanilang kapital. So talaga pong merong kakulangan ng supply. At iyan po ang pinapangambahan natin kasi yung ating supply ng kuryente sa buong Pilipinas, ang laki po ng ginagastos natin pagdating po dyan sa langis na ginagamit natin para magkaroon tayo ng supply ng kuryente. At pag nawalan tayo ng supply ng kuryente, ang mangyayari, brownout dito, blackout doon, apektado po yung mga pabrika dito sa ating bansa. Opo. So, malinaw, attorney, may nakikita ho ba kayong plano ang gobyerno natin ngayon kung sakali mang lumala pa itong sitwasyon natin, lalo na itong gulo dyan sa Middle East? Wala akong nakikitang pinapahayag nilang plano ng Department of Energy o kaya Department of National Defense. Hindi akong makita na malinaw na kanilang plano. Kung meron man, attorney, short term lamang, parang ganun lang. Kung meron man silang plano, short term lamang o kaya magiging successful ba? Yun ang ating hindi nakikita At merong mga binabanggit na mag-declare na ng state of national emergency, mga ganun, short of proclamation of martial law, ganun ba yan? Hindi ko rin maintindihan. Wala pa po ako nakikitang konkreto talaga na plano ang gobyerno na kanilang ipinapahayag. Maliban lamang po dyan sa kanilang sinasabi na huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-hoarding, hindi tayo maubusan supply ng langis. Lahat po ito ay mga political statements na hindi po ito isang programa na matulungan ang ating mamamayan at ang bayang Pilipinas.